Dominant Protector. Credit to the author. 5,371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sige. Agad na naghiyawan ang mga tao at sumunod sa kanya. Bang! Kumalat ang malakas na tunog ng sinaunang kampana sa buong bundok ng Luntiang Ulap. Lahat ng nasa sekta ng Luntiang Ulap sa North Island, mula sa mga elder ng Golden Core Stage hanggang sa mga ordinaryong disipulo, ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang kampana. Walang imek, ibinaba nila ang kanilang ginagawa at mabilis na nagtipon sa pangunahing bulwagan mula sa lahat ng direksyon. Nang tumunog ang berdeng ulap na kampana, tiyak na may malaking nangyari. Kailangang magtipon ang lahat sa unang sandali. Ito ang tuntunin ng paaralan ng berdeng ulap sa North Island. Anong nangyari? Nagtinginan ang grupo ng mga disipulo. Kung walang malaking pagbabago, hindi madaling tutunog ang berdeng ulap na kampana. Maaari kayang may malaking nangyari. Lihim na lihim ang naging negosasyon ni Jomar at Terence, at halos lahat ay hindi alam ang nangyari. Maging si Luther ay nagulat. Hindi niya nakita ang laban sa pagitan ni Jomar at Terence. Sa katunayan, nang utusan siya ni Jomar na buhatin si Dustin palayo, nakaalis na ito sa bangin, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Walang saysay yan, sabi ng amo, hayaan na lang si Terence. Kahit nagawi niya, hindi na kailangang patunugan ang berdeng ulap na kampana, di ba? Naguluhan si Luther. Iniisip pa rin niya na madaling mapatay ni Jomar si Terence. Tutal, isa naman siyang tunay na bagong silang na halimaw na kaluluwa. Paano siya matatalo sa isang espiritu na hindi alam ang pinagmulan? Hindi alam ni Luther kung ano ang nangyayari, at ang iba ay lalong nalito. Lalong lumalim ang gulat sa kanilang mga mukha nang makita nila ang figurang nakatayo sa tabi ng berdeng ulap na kampana. Reggie, anong ginagawa mo? Agad na kumunat ang noo ni Luther. Ang iba pang mga elder sa Golden Core Stage ay nagpakita rin ng pagkadismaya. Ang berdeng cloud bell ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng kahit sino. Kahit papaano, ang isa ay dapat nasa antas ng deputy sect leader. Ang isang elder tulad ni Reggie, na nasa pinakamababang ranggo ng hierarchy, ay walang karapatang hawakan ito. Dati, parang nagiging halaya ang mga binti ni Reggie kung napapalibutan siya ng mga ganitong uri ng galit. Kahit medyo kinakabahan pa rin siya ngayon, hindi naman siya nagpapanik. Tutal, alam niya ng higit kaninuman na mula ngayon, isa na itong bagong panahon para sa Blue Cloud School sa Hilagang Isla. Hindi ko ginawa. May emergency lang, kaya pinindot ko ang Green Cloud Bell para tipunin ang lahat, mahinahong sabi ni Reggie. May karapatan ka ba? Hindi ka ba masyadong nagpapahalaga sa sarili mo? Nakangising sabi ng isang Jindan Stage Elder mula sa paksayo ng pamilya Chen. Reggie, hindi mo ba alam kung ano ang krimen ng pagtunog ng berdeng ulap na kampana? Malamig na tumawa rin si Luther, saka idinagdag, nako, ano kayang mahalagang bagay ang mayroon ka? Posible kayang namatay na ang sinaunang Marshall Grand Uncle. Sigurado si Luther na mamamatay si Terence sa kamay ni Jomar, kaya ang mga sinabi niya ay malinaw na mas walang prinsipyo kaysa dati. Hindi kaya. Hindi ba't nakakulong ang impostor na iyon sa paakyat na bangin sa langit? Hindi naman siguro siya mamamatay sa pagtama sa pader, di ba? Sigaw ng mga naroon. Nagtinginan ng mga nakatataas at mga disipulo ng iba pang lokal na paksayon ng may pagkadismaya. Maraming beses na silang sinubukang hikayatin ni Reggie nitong mga nakaraang araw, ngunit kakaunti lang ang talagang tumugon. Bukod sa takot sa mapang-ipong kapangyarihan ng dakilang matatanda, may isa pang chismis na naging dahilan para mag-alinlangan sila. Tila peke ang matandang tiyuhing iyon. Tiningnan sila ni Reggie at tumikim. Kung tungkol sa kung peke si Terence o hindi, wala nang duda tungkol dyan simula ngayon. Dahil ba patay na siya? Walang pakialam si Luther. Sa paningin niya, si Terence ay isa ng patay na tao. Lumingon ang lahat kay Reggie. Ngumisi siya at itinuro ang isang bakanteng espasyo sa tabi ng berdeng ulap na kampana. May puting tela na nakatikip dito, at sa ilalim ng puting tela ay isang figure ng tao. Tulad ng inaasahan, patay na siya.
Mas lalong nakasigurado si Luther ngayon. Naniniwala siyang ang katawan ni Terence ay nasa ilalim ng puting tela dahil tanging isang katawan lamang ang maaaring ilabas sa porma sayon. Siguro nga. Bahagyang ngumiti si Reggie at humarap sa karamihan. Sa tingin ko kailangan kong ipaliwanag sa lahat ang nangyari sa paakyat na bangin sa langit ngayon. Hindi naman ako pipigilan ni Elder Lo na sabihin sa iyo, di ba? Ano pa bang masasabi mo? Malamig na sanggal ni Luther. Siya, na hindi alam ang katotohanan, ay gusto pa ring harapin ito sa mahinahong paraan. Iniba niya ang usapan at sinabing, siya nga pala, Reggie, napakatapang mo. Kamatayan lang ito ng isang hindi kilalang impostor, at nang ahas kang patunugan ang berdeng ulap na kampana para tipunin ang lahat ng mga disipulo. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Pero, sandaling tumigil si Reggie, at kumerba ang mga sulok ng kanyang bibig. Paano kung ang taong nakahiga rito ay hindi ang Grandmaster ni Terence? Anong ibig mong sabihin? Hindi nakapag-react si Luther ng ilang sandali. Ang ibig kong sabihin ay, biglang humakbang si Reggie at itinaas ang puting tela. Nang makita niya ang mukha ng taong nakahiga sa lupa, nagulat ang lahat. Si Luther naman, namutla ang mukha nito at halos himatayan agad. Ngayong ang nasa problema ay ang Grand Elder, hindi na dapat kalabisan para sa akin na patunugan ang berdeng ulap na kampana, hindi ba? Sabi ni Reggie. Walang sumagot dahil hindi sila makapagsalita, dahil ang kanilang mga panga ay nalaglag na sa lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang nauutal na boses ni Luther na parang hindi makapaniwala ay umalangaw-ngaw, Ito. Paano ito nangyari? Hindi si Terence ang nakahiga sa lupa, kundi si Jomar. Paano nangyari iyon? Hindi kaya. Maaari kayang may isang bagong silang na matandang halimaw mula sa ibang sekta na umatake. Ang iba pang mga taong walang kaalam-alam ay gulat na gulat pa rin. Sa kanilang isipan, tanging isang bagong silang na matandang halimaw mula sa Soul Stage ang makakatalo sa isang bagong silang na matandang halimaw mula sa Soul Stage. Halimbawa, si Wooking ng sekta ng Snowsword, nakakaalis lang kamakailan. Hindi, kinwestiyon ng Grand Elder ang pagkakakilanlan ng Grandmaster ni Terence, kaya inalagaan siya ni Grandmaster Terence. Ganoon lang ka-simple, walang pakialam na sabi ni Reggie. Kasabay nito, muling nabalot ng matinding katahimikan ang buong lugar. Naayos na ba ang Grand Elder? Dati, ang mga salitang ito ang magiging pinakamalaking biro sa mundo, pero sa sandaling ito, walang makakatawa, dahil si Jomar ay nakahiga mismo sa harap nila. Ito ay isang katotohanang mahigpit. Pero kahit na ganoon, pakiramdam pa rin ng lahat ay hindi kapanipaniwala ang eksena sa harap nila. Hindi naman siguro ito isang ilusyon, di ba? Walang dadang pantasya ang paggamit ng ilusyon para linlangin ang napakaraming tao. Gayunpaman, ang tahimik na pakikitungo sa isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa tulad ni Jomar ay pantasya rin. Ang kredibilidad ng dalawang kwento ay hindi gaanong naiiba sa lahat. Mula ngayon, si Terence na lang ang magiging haligi ng ating sekta. Tungkol naman sa Grand Elder, isa na itong bagay ng nakaraan. Maaalala lang natin siya sandali, pero hindi na natin siya kailangang banggitin pa. Habang nagsasalita si Reggie, sinulyapan niya ang natulalang si Luther at idinagdag, sa palagay ko ay wala namang anumang pagtutol si Elder Lo, tama ba? 5,372. Natulala si Luther habang nakatitig kay Jomar sa lupa, na para bang wala siyang nararamdaman. Ang iba pang mga elder at disipulo ng paksayo ng pamilya Chen ay pawang nalilito. Sa ilalim ni Grand Elder Jomar, maliban sa pangalawang pinuno ng sekta na si Dustin, ang posisyon ni Luther ang pinakamataas. Sa sandaling ito, kahit siya ay natulala, lalo na ang iba. Ang katahimikan ni Luther at ng iba pa ay sa wakas ay nagbigay ng malinaw na senyales sa lahat ng iba pang mga elder at disipulo. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pananabik. Nangangahulugan ito na mula ngayon, ang berdeng ulap na paaralan ng Hilagang Isla ay sasalubungin ng isang bagong panahon. Sa bagong panahon, hindi ito magandang balita para sa pangkat ng pamilyang Chen, na sanay na maging nakahihigit sa iba. Gayunpaman, para sa lokal na pangkat, na may mas maraming tao, walang alinlangan na ito ay isang senyales ng isang pagbabalik.
Bago ito, nasaksihan na nilang lahat ang iba't ibang pagsisikap ni Reggie na lumikha ng momentum, ngunit kakaunti lamang ang mga resulta. Tutal, isang martial granduncle na hindi alam ang pinagmulan ng nagawang supulan si Grand Elder Jomar. Ang sino mang maniniwala sa ganoong pantasyang kwento ay tiyak na mawawala ng malay. Pero ngayon, sa wakas ay napagtanto nila na hindi pala nag-ulo ang utak ni Reggie, kundi sila ay naging ignorante. Napansin ni Reggie ang ekspresyon ng lahat. Sa totoo lang, kanina lang nanginginig ang kanyang mga binti, pero matapos makita ang iba't ibang ekspresyon ng bawat isa, agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Bagamat masungit ang mga tao mula sa paksayo ng pamilya Chen, halatang natulala sila. Sa maikling panahon, para silang isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Nakatadhana na hindi sila makakagawa ng anumang malaking gulo. Kung tungkol naman kay Luther, ang lalaking ito ay may balak na itaas ang kanyang braso at humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, siya ay personal na disipulo ni Jomar at hindi isang tunay na miyembro ng paksayo ng pamilya Chen. Ito ay isang natural na gapos na hindi maaaring malampasan. Malayo pa siya sa pagkakaroon ng kapangyarihang tumawag ng daan-daang tao. Kung tungkol naman sa mga lokal na paksayon, wala rin silang pinuno dahil walang balita tungkol sa kanilang pinuno ng sekta, si Zijian. Wala silang anumang puot kay Terence, na nagawang supulan ang Grand Elder. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay puno ng respeto at takot. Kahit na may ilang tao na may lihim na motibo, hindi sila nang ahas na sumugod at hamanin si Reggie nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ang pinakamatalinong pagpipilian ay maghintay at tingnan. Napakahusay. Dahil nagbago na ang panahon, dapat baguhin ang ilang hindi naaangkop na mga patakaran. Ang sekta ng Green Cloud ng North Island ay pag-aari ng lahat, hindi lamang ng isang pamilya. Mula ngayon, hindi mo na maaaring unahin ang isang pamilya sa lahat ng bagay. Dapat sundin ng lahat ang mga patakaran, at wala ng mga pribilehiyo, sabi ni Reggie. Pagkasabi niya noon, marami sa mga disipulo mula sa mga lokal na paksayon ang naghiyawan. Sila ang mga labis na nagduso mula sa paksayon ng pamilya Chen. Bagamat kakaunti ang miyembro ng pangkat ng pamilyang Chen, umaasa sila sa malaking halo ni Grand Elder Jomar. Sa lahat ng mga taong ito, hanggat may kinalaman ito sa mabubuting bagay tulad ng mga mapagkukunan ng paglilinang, makakatanggap sila ng espesyal na pagtrato ng walang pagbubukod. Kinakain nila ang karne, at tanging ang mga disipulo ng ibang lokal na pangkat lamang ang maaaring uminom ng sopas. Minsan, hindi man lang sila nakakakuha ng sopas, at hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano. At ngayon, nananawagan si Reggie para sa pag-alis ng mga espesyal na pribilehiyo ng pamilyang Chen. Walang dodang isa itong hakbang upang makuha ang puso ng mga tao. Ito ay simple, ngunit lubos na epektibo. Gusto kong itanong itong nakatatandang Zin, noong sinabi mong isang partikular na angkan, anong angkan ang tinutukoy mo? Sa sandaling ito, isang boses ang biglang pumutol sa hiyawan ng lahat. Agad na natuon ang tingin ng lahat sa taong ito. Nang makita niya kung sino ito, nanliit ang mga mata ni Reggie. Dustin. Matagal nang nilisan ng kanyang sinaunang espiritu ang kanyang pisikal na katawan, at ang kanyang pisikal na katawan ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagkalanta. Karaniwan, aabutin ng hindi bababa sa isang buwan para ganap na gumaling. Isang himala na makatayo na si Dustin ngayon. Siyempre, ang pamilyang Chen ng North Island. Sagot ni Reggie. Wala siyang kumpiyansang makipaglaban sa isang busy leader na tulad ni Dustin, ngunit maging si Jomar ay napatay na ni Terence. Ano pa ang dapat ikatakot? Narinig na yan ng lahat ng miyembro ng paksayo ng pamilya Chen. Iba na ang panahon ngayon. Kahit ang isang taong tulad niya ay gustong-gusto tayong atakihin at murahin. Sang-ayon ka ba? Nakangising sabi ni Dustin habang pinangungunahan ang pang-aasar sa publiko. Nang marinig niya ito, natarante si Reggie. Dati, ang pangkat ng pamilya Chen ay natahimik hindi lamang dahil sa sama-sama silang natulala, kundi dahil din sa walang nangunguna. Ngayong biglang lumitaw ang isang tulad ni Dustin, tiyak na mawawala sa kontrol ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, ang pang-aasar ni Dustin ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng ibang mga Chen. Natatakot sila kay Terence, na kayang pumatay kay Jomar, ngunit ang taong nakatayo sa harap nila ay isa lamang maagang gininto ang Reggie.
Ano ang dapat ikatakot? Hoy, kailangan yung pag-isipan ito ng mabuti, ang sinabi ko lang ay utos lang ni Terence, sigurado ba kayong gusto niyong kontrahin ang gusto niya? Mabilis na inilabas ni Reggie si Terence. Grandmaster Terence, di ba? Takot na takot kami. Nagkunwaring takot si Dustin, pero agad siyang nangungutya. Tama, inaamin kong hindi maintindihan ang iyong Grandmaster Terence, pero may silbi ba iyon? Halika, sabihin mo sa akin, paano plano ng iyong lolo na si Terence na makalabas sa isang baitang na iyon patungo sa Sky Formation? Ito ang dahilan kung bakit kayang tumayo ni Dustin at humanin si Terence. Oo, hindi na sila nang ahas na harapin si Terence ngayon, ngunit mayroon pa rin silang pormasayo ng pag-akyat sa langit. Kung hindi makakalabas si Terence, ano pa ang dapat ikatakot? Aba! Nabulunan si Reggie. Naisip din niya iyon, pero masyado siyang nasa sabik para isipin iyon. Hehe, hindi mo naman siguro siya mabibigyan ng identity token ng palihim nang hindi natin nalalaman, di ba? Malamig na tumawa si Dustin. Hindi naman sana mahirap para kay Reggie na bigyan ng identity card si Terence kung nasa ganitong sitwasyon sila, pero dahil siya ang vice sect leader, wala nang silbi ang lahat. Bumagsak na ang dakilang matatanda, at wala nang balita tungkol sa pinuno ng sekta. Ang may pinakamataas na posisyon ay ang pinuno ng sekta ng bise, si Dustin. Ang punto ay hindi lamang siya ang pinuno ng sekta ng bise, sa pangalan siya ang pinuno ng paksayo ng pamilya Chen. Maliban kung personal na darating si Terence, ang lahat ay kailangang yumuko sa harap niya. Labis na nalulumbay si Reggie. Sa wakas ay nagawa na niyang patatagin ang sitwasyon, ngunit ang lalaking ito ay nagising na sa kalagitnaan ng kanyang paggising. Ano ang dapat niyang gawin? Anong problema? Hindi ba't siya ang nasa limelight ngayon lang? Hindi naman nararapat na sumuko agad si Elder Zin, di ba? Hinihintay pa rin ng Grandmaster mo na si Terence ang magandang balita mo sa pag-akyat sa Skycliff, hindi naman magandang hayaan siyang maging balisa ng ganito, di ba? Pang-uuyam ni Dustin. Nagtinginan ang iba. Napakalaki ng pagkakaiba ni na Reggie at Dustin. Sa ilang salita lang, kontrolado na ng kabilang panig ang sitwasyon. Namula ang mukha ni Reggie. Wala talaga siyang gaanong kumpiyansa na harapin si Dustin. 5,373. Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon, kung direktang makakalaban ni Reggie ang lalaking ito, agad itong magiging magulo. Kung talagang mag-iingay ang mga tao mula sa paksayo ng pamilya Chen, baka hindi na nila siya pakinggan kapag nagseryoso na sila. Baka hinihintay pa nila siyang magmukhang katawa-tawa. Nang malapit nang maging magulo ang sitwasyon, isang mahinang boses ang biglang sumira, Deputy Sect Leader Chen, sino ang tinutukoy mo? Nagkukunwaring kalmado pa rin si Dustin, iniisip na hindi makakalabas si Terence sa pormasayon, at magkakaroon pa siya ng pagkakataong baligtarin ang sitwasyon. Nanlambot ang kanyang mga binti nang marinig ang boses, at muntik na siyang matamba sa lupa. Ikaw. Paano ka nakalabas? Tiningnan ni Dustin ang grupo ni Terence habang dahan-dahan silang papalapit, at agad siyang nabasa ng malamig na pawis. Siya talaga ang may pinakamatinding kinatatakutan kay Terence sa mga taong naruroon. Nagulat lang ang iba na kayang patayin ni Terence ang isang bagong silang na halimaw na kaluluwa, ngunit naranasan niya ito mismo. Nakakapagtaka ka ba? Ngumiti si Terence at tumingin sa iba na natulala rin, casual ko pang ang nakitungo sa inyong Grand Elder. Naniniwala ba kayo na kayang bitag ako ng isang simpleng hanay na umaakyat sa langit? Hindi ako lumabas kanina dahil pinaglalaroan ko lang kayo. Natahimik ang lahat. Walang nangahas na tumingin kay Terence sa sandaling ito. Ito ang epektong gusto ni Terence. Kung gusto niyang kontrolin ang paaralan ng Qingyan, ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi ang maging mahinahon, kundi ang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Mula sa sandaling mapatay si Jomar, nakatakdang baguhin ang mga patakaran ng paaralan ng Qingyan, at ang taong ito ay si Terence lamang. Bakit kayo nakatayo dyan? Bilasan ninyo at batiin ninyo ang inyong nakatatandang lolo. Simantala ni Reggie ang pagkakataon para sumenya sa lahat. Binabati ng disipulo ang Marshal Grand Uncle. Agad na lumuhad ang lahat ng naroroon, mula sa mga elder ng core stage ng Ores hanggang sa mga ordinaryong disipulo, kahit na sila ay mula sa lokal na paksayon o sa paksayon ng pamilya Chen, walang exception.
Maging sina Dustin at Luther, ang dalawang lubos na kaitiwala ni Jomar, ay lumuhad sa tabi niya. Wala nang ibang paraan mas apurado ang sitwasyon kaysa sa mga tao. Kung maglalakas loob silang sumuway, hindi mag-aatubiling patayin ulit sila ni Terence bilang halimbawa. Kaya niyang patayin si Jomar nang ganoon na lang, lalo na silang dalawa. Tiningnan ni Terence silang dalawa at naramdaman niyang sayang iyon. Hindi niya sila pinabayaang mabuhay, hindi naman sila banta sa kanya, pero pareho silang nasa peak late stage golden core at mid stage golden core. Isa pa, may koneksyon ng pamilya Chen, at magiging abala kung susubukan nilang gumawa ng kung ano sa likod niya. Sa kasamaang palad, naging mataktika ang dalawa at hindi na nagpatuloy sa paggawa ng gulo, kaya hindi na binigyan si Terence ng dahilan para harapin sila. Bagamat kailangan niyang itatag ang kanyang kapangyarihan at gumawa ng mga bagong patakaran, hindi siya maaaring pumatay ng mga tao nang walang mabuting dahilan. Magdudulot ito ng takot sa buong paaralan ng Qingyan, at hindi ito magtatapos ng maganda. Sige, tumayo na kayo. Sabi ni Terence habang nakatingin sa mga tao. Maraming salamat, Lolo Uluguro, tumayo ang lahat sa takot at kaba. Para sa kanila, si Terence ay isang nakakatakot na nilalang na higit pa sa Lolo Ulo na si Jomar. Kinakabahan pang sila sa harap ni Jomar, kaya natural lang na mas lalo silang kabahan ngayon. Higit sa lahat, hindi nila alam kung ano ang ugali ni Terence. Siya ba ay mapagbigay at makatwiran, o isa ba siyang uhaw sa dugong malupit na tirano? Kung ito ang una, ayos lang sana. Para sa lahat, lalo na sa mga disipulo ng mga lokal na sekta, maaaring magandang balita ito. Gayunpaman, kung ito ang huli, mahirap sabihin kung ito ay isang biyaya o isang sumpa. Mas mabuting magsalita ng kaunti bago maunawaan ng malinaw ang sitwasyon. Sa panahong ito, ang mga tapat na tao ay hindi magdurusa ng pagkalugi. May sasabihin ako sa iyo. Ang isang malaking sekta tulad ng sekta ng Green Cloud sa North Island ay hindi maaaring mabuhay ng walang pinuno kahit isang araw. Ngayong wala na ang Grand Elder, at wala nang balita tungkol sa pinuno ng sekta, kailangan ng isang tao na tumayo at mamahala sa lahat ng gawain. Tutal, hindi mo naman ako maaaring hayaang gawin iyon, hindi ba? Sabi ni Terence. Nagkatinginan ang lahat, at hindi sinasadyang natuon ang kanilang mga mata kay Dustin. Sa lohikal na pagsasalita, siya ang pinakakwalipikadong kandidato. Pakiramdam ni Dustin ay parang nasa bingit siya ng mga tusok-tusok. Hindi na siya makapaghintay na magtago ngayon at tatakot siyang maging target ni Terence. Sino ang maglalakas loob na tumalon at lumaban para sa kapangyarihan sa ganitong oras? Kahit na naghahangad siya ng kamatayan, hindi niya dapat ginawa ito ng ganito. Paano kung ganito, hindi maaaring iwanang bakante ang posisyon ng pinuno ng sekta, kaya bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong ito para palitan ang pinuno ng sekta? Iminumungkahi ko si Reggie, direktang sabi ni Terence. Ang pagpapaubaya kay Reggie na pangasiwaan ang mga gawain ng sekta ay bahagi ng kanyang plano. Medyo biglaan ang pagbanggit nito, at ang orihinal na posisyon at lakas ni Reggie ay malayo pa sa sapat, ngunit sa kasalukuyang kapangyarihan ni Terence, sino ang mangangahas na tumanggi? Gaya ng inaasahan, walang nangahas na direktang sumalungat sa kanya. Gayunpaman, medyo kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat si Reggie ay isang Ores Core Stage Elder, ang huling ranggong Elder na ito ay biglang naging pinuno ng sect. Isa itong tunay na malaking hakbang patungo sa langit. Walang tumutol. Kung gayon, napagdesisyonan na. Ayaw sayangin ni Terence ang kanyang hininga sa kanila at nagpasya na siyang gumawa ng desisyon. Wala ring nangahas na tumanggi sa kanya, at magiging maayos din ang lahat kapag nasanay na sila. Natigilan ang lahat. Iginagalang ang malalakas, at kahit ano pa ang desisyon ni Terence, hindi nila ito ipapakita kahit gaano pa sila kalungkot. Isa pa, pamilyar silang lahat sa personalidad ni Reggie. Bagamat ayaw nilang hayaang maupo sa trono ang isang mabait na tao, hindi naman ito masamang bagay para sa karamihan. Tanggap na nila ito. Maraming salamat, Lolo Guro, tiyak na gagawin ng disipulong ito ang aking makakaya at dadaan sa apoy at tubig. Pinigilan ni Reggie ang labis na tuwa sa kanyang puso at lumuha ng pasasalamat. Isa siyang mabuting tao na alam kung kailan dapat protektahan ang kanyang sarili, ngunit isa rin siyang mabuting tao na may ambisyon. Siyempre,
Hindi niya pinangarap na balang araw ay magiging pinuno siya ng sekta, ngunit lalago ang ambisyon. Sige, iiwan ko na sa iyo ang natitira. Kung mayroon man, pumunta ka sa paakyat na bangin sa langit para hanapin ako. Hindi na nagtagal si Terence, ang kailangan na lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang mukha sa harap ng lahat ngayon. Nasa kay Reggie kung paano haharapin ang mga kahihinatnan nito, at kung hindi niya man lang ito kakayanin, nakakahiya ito para sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng iba. Gaya ng inaasahan, hindi binaygo ni Reggie si Terence sa kanyang pagganap. Isa lamang siyang maagang gininto ang core, ngunit hindi dapat maliitin ang kakayahan ng mabait na lalaking ito. Nagawa niyang pakalmayan ang mga tao sa loob lamang ng ilang araw at nakuha ang suporta ng mga nakatataas at disipulo ng lokal na sekta. Siyempre, masyadong maaga pa para tunay na kontrolin ang sitwasyon, ngunit isa itong napakagandang hakbang para kay Reggie. Sa proteksyon ng isang Diyos na tulad ni Terence, siya ang magiging tunay na pinuno ng sekta ng Qingyan sa North Island sa kalaunan. Sa kasamaang palad, hindi laging maayos ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, isang tao mula sa Green Cloud School sa Hilagang Isla ang biglang bumalik, si Zigen. 5,374. Kalahating taon na siyang nawawala. Bago ito, higit kaninuman ang umaasa na babalik ang dating pinuno ng sekta upang pangasiwaan ang sitwasyon, ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ngayong nakabalik na si Zigen, ano na ang mangyayari sa kanya? Ang pinuno ng sekta nakakagaling lang sa pamumuno. Dapat ba siyang magpatuloy o magbitiw sa kanyang pwesto at ibalik ang trono sa tunay na may-ari nito? Kung hindi maayos ng maayos ang bagay na ito, ang sitwasyong nahirapang patatagin ni Reggie ay maaaring mawala ng kontrol muli. Kung maghihiwalay ang mga lokal na paksayon dahil dito, at muling magpapasiklab ang galit ng paksayon ng pamilya Chen, maaaring maging magulo ang sitwasyon. Ang taong may karapatang magdesisyon kung sino ang dapat maging pinuno ng sekta ay hindi ang mga disipulo ng paaralang Qingyan sa Beidao, kundi ang pataas na bangin sa langit. Si Zigen ito. Sinuri ni Terence ang lalaking nasa katanghaliang gulang na isinama ni Reggie. Malinis ang kanyang ahit na mukha, at mukhang tapat at pino. Ang kanyang mga galaw ay nagpapakita ng aura ng isang nakatataas, ngunit hindi ito halata may bahid ng panghihina at kawalan ng magawa. Bati ng disipulo, lolo sa martial arts. Mabilis na lumuhad si Zigen, hindi ipinakita ang anumang ugali ng pinuno ng sekta sa harap ni Terence. Hindi siya kayang patayin ni Terence si Grand Elder Jomar ng ganoon lang, lalo na ang isang mahinang pinuno ng sekta na tulad niya. Ang mahalaga ay pareho pa rin ang mga bagay ngayon, ngunit nagbago na ang mga tao. Si Reggie na ngayon ang bagong pinuno ng sekta ng Qingyan, at siya ay pinili mismo ni Terence sa publiko. Malaki ang kanyang isinasapanganib na bumalik sa panahong ito kung sakaling makita ni na Terence at Reggie na siya ay isang masamang panaginip, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Mabait na tao si Reggie, at malaki na ang naitulong nito sa kanya noon, pero ang posisyon bilang pinuno ng sekta ay isang bagay na ipinaglalaban kahit ng mga magkapatid sa dugo. Siyempre, ang huling desisyon ay hindi nakasalalay sa kanya o kay Reggie kundi kay Terence. Ang tagal mo nang nawala, saan ka nagpunta? Tanong ni Terence. Nahihiya akong sabihin ito, pero nagtatago ako sa labas sa nakalipas na 6 na buwan at hindi ako nang ahas na bumalik, dahil kung babalik ako, patay na ako. Sabi ni Zigen nang may mapait na ngiti. Bakit? Nagkatinginan sina Terence at Reggie. Si Zigen ay pinuno ng isang sekta, kaya hindi siya mahina. Isa siyang tunay na perpektong Golden Core cultivator, at nasa teritoryo siya ng sekta ng Qingyan. Paano siya nasa panganib? Dahil ang taong gustong pumatay sa akin ay si Grand Elder Jomar. Kung hindi dahil sa aking mount na isinugol ang buhay nito para protektahan ako at bigyan ako ng oras, matagal na sana akong patay. May takot pa rin si Zigen nang banggitin niya ang bagay na ito hanggang ngayon. Walang sino man ang nag-isip na ang sarili nilang Grand Elder ay direktang aatake sa kanilang pinuno ng sekta, at iisa lamang ang layunin, na ihanda ang daan para kay Dustin. Hindi nakakapagtaka na kalahating taon nang walang balita tungkol sa kanya, tumango si Terence. May katuturan naman ito.
Dahil nakagawa na siya ng hakbang, hanggat nariyan si Jomar, natural na hindi maglalakas loob si Zijen na bumalik sa sekta ng Green Cloud ng North Island. Para na rin itong panliligaw ng kamatayan. Dahil din dito kaya bigla siyang lumitaw sa oras na ito. Tutal, napatay na ni Terence si Jomar, at wala na ang pinakamalaking banta sa kanya. Bilang iyang pinuno ng sekta, hindi siya maaaring laging gumala sa labas. Ano man ang mangyari, kailangan niyang bumalik sa sekta ng Qingyan sa North Island. Bilang pinuno ng sekta, ang tanging mahalaga sa akin ay ang sarili kong kaligtasan. Malaki ang aking pagkukulang sa aking tungkulin. Hinihiling ko sa aking tiyuhin sa militar na parusahan ako ng personal. Magalang na humingi ng tawad si Zijen, at nararapat lamang ang kanyang saloobin. Hindi na kailangan yan. Mapapatawad naman. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kamay niya, habang nakatingin kay Zijen na may bahid ng interes. Alam ng lalaking ito na hahayaan niyang pumalit si Reggie sa kanya, pero base sa ugali niya, mukhang hindi naman siya galit o naghihinanakit. Sa halip tila nalampasan na niya ito. Siyempre, walang lakas ng loob si Zijen na tanungin siya. Hindi naman ito mahirap intindihin. Pero maayos naman ang kanyang ugali, at nagkusa pa siyang humingi ng paumanhin. Medyo interesante ito. Maraming salamat sa pangunawa ng Marshal Lola, ngunit ang katotohanan ay wala akong nagawa sa nakalipas na 6 na buwan. Bilang pinuno ng sekta, matagal ko na siyang nawala ng komunikasyon. Talagang wala akong kakayahan bilang pinuno ng sekta, at wala akong mukha para magpatuloy sa pagiging pinuno ng sekta. Makakaasa ka, Marshal Lola, gagawin ng disipulong ito ang aking makakaya upang makipagtulungan at protektahan ka at ang aming Blue Cloud School sa Hilaga. Mabilis na ipinahayag ni Zijen ang kanyang katapatan. Napakamatino naman ng lalaking ito. Naintindihan agad ni Terence kung bakit nandito ang lalaki, alam niyang may hangganan ang lahat, at ayaw niyang mamatay para sa posisyon ng isang pinuno ng sekta na nasa alanganin na, kaya pumunta siya para linisin ang pangalan niya. Bukod sa iba pang mga bagay, alam na alam ng lalaking ito ang gagawin. Kung ganoon nga, paano naman ito? Ikaw na ang magiging pangalawang pinuno ng sekta mula ngayon. Mayroon ka ng karanasan at lakas. Sa hinaharap, kakailanganin pa rin ni Reggie ang iyong tulong. Umaasa ako na wala ng anumang alitan sa pagitan ng mga paksayon sa ating paaralan sa Qingyan. Ayoko ring makarinig muli ng sinuman na manggugulo. Malaki ang inaasahan ko sa inyong dalawa, kaya huwag ninyo akong biguan. Tumingin si Terence sa dalawa. Oo naman. Tuwang-tuwa silang dalawa. Tuwang-tuwa si Reggie dahil nakuha na niya ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta. Para naman kay Zijen, ang pagsangayon ni Terence ay isang malaking bagay na para sa kanya. Kahit na mawala siya sa posisyon bilang pinuno ng sekta, maaari pa rin siyang maging vice-pinuno. Isa na itong kaaya-ayang sorpresa, at wala nang dapat ikadismaya. Ang katotohanang labis siyang binyo-bully ni Jomar noon ay nagpatunay na hindi matigas ang ulo ni Zijen. Kung ayaw ni Jomar na pumatay, malamang napipiliin niya na lang na lunokon ang galit at tiisin ito. Ngayon na mas nakakatakot na si Terence, tila hindi inaasahan ang pagpili niyang yumuko, ngunit makatwira naman ito. Napakagaling, sabi niya. Ngumiti si Terence. Wala siyang ibang nagawa kundi itulak si Reggie sa posisyon ng pinuno ng sekta dahil siya lang ang taong kilala niya sa buong sekta ng Berdeng Ulap. Hindi siya mapakali kung may ibang kukuha ng posisyon, ngunit hindi makatotohanan para kay Reggie na kontrolin ang sitwasyon ng mag-isa sa maikling panahon. Lumitaw si Zijen sa tamang panahon. Siya nga pala, lolo ko, may isa pa akong kailangang iulat sa iyo. Tumigil si Reggie at sinabing may guilt, parehong tumakas sina Dustin at Luther. Dinala pa nila ang bangkay ni Jomar. Ngayong nakulong na ang espiritu ni Jomar sa espasyo ng Jade, ang kanyang katawan ay hindi naiiba sa isang bangkay sa iba. Alam ko. Hindi nagkomento si Terence tungkol dito. Para sa kanya, hindi naman ito palaging isang masamang bagay. Kung tutuusin, sina Dustin at Luther ay halos mga nakatagong panganib sa sekta. Kung kasama silang dalawa, hindi tuluyang magkakawatak-watek ang paksayon ng pamilya Chen, at magpapatuloy ang alitan sa pagitan ng mga paksayon.
Kapag umalis na silang dalawa, tuluyang mawawala ng pinuno ang paksayo ng pamilya Chen, at kusa itong babagsak. Kung tungkol naman kay Jomar, hindi naman nag-aalala si Terence. Nasa kamay pa rin niya ang sinaunang espiritu ng lalaking ito, at walang sinuman kundi siya ang makakapagbuhay sa kanya muli. Paano kung kunin siya nina Dustin at Luther? 5,375. Nag-aalala si Reggie na mapaparusahan siya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos makita ang ugali ni Terence. Sige, pwede ka nang umalis. Ang pinakamahalaga ngayon ay kontrolin ang sitwasyon, sabi ni Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay. Oo. Agad na umalis sina Reggie at Zijen na nakakaramdam ng kasiyahan. Hehe, biro naman. Dati si Zijen ang amo nitong dalawang to, pero ngayon, siya na ang tauhan ni Reggie. Kaya niya naman talagang tanggapin yun ng mahinahon. Wala nang iba pang may ganitong personalidad, tawa ni Chester at ng iba pa. Ang mga ibong magkakatulad ay nagsasama-sama. Pareho lang naman sila ng tipo na may malambot na personalidad. Sa unang tingin, mukha silang mabubuting tao na gustong protektahan ang kanilang sarili, ngunit ambisyoso ang kanilang mga puso, parang mga kuneho na tumatalon at nangangagat lamang kapag napipilitin silang mapunta sa isang sulok. Ngayong ipinakita na ni Terence ang kanyang pagtanggap, syempre hindi nahahanap ng gulo si Zijen. Puno ng pag-unawa ang mukha ni Aliyah. Maliit ang mukha mo, pero mas mahalaga ang buhay mo, sabi ni Amara habang tumatango. Hindi napigilan ni Terence ang matawa. Marunong talaga kayong magbasa ng tao. Sige, tumigil na kayo sa paggala-gala at bumalik na kayo sa pagsasanay ninyo. Sige, sige, sige. Nagtinginan ng lahat at ngumiti sa isa't isa. Hindi sila magiging ganito kasigasig kung likas sa kanila, ngunit direktang binigyan sila ni Jomar at ng iba pa ng isang aral. Kung hindi sila sapat na malakas, mahihirapan silang makahakbang kahit isang hakbang sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Lahat sila ay ambisyosong mga master, at ayaw nilang mamuhay sa ilalim ng mga pakpak ni Terence. Tutal, kahit hindi nila makasabay sa bilis ni Terence, hindi nila siya maaaring hilahin pababa. Gitnang isla, bundok ng Sub-Hero. Dahil walang mga sekta na nakaistasyon sa malapit, at may mga mababangas na espiritong halimaw na lumilitaw paminsan-minsan, kakaunti ang mga tao sa loob ng radius na 12-dosenang milya. Maliban na lang kung ito ay isang aktibidad tulad ng paglilitis sa sekta, ang lugar na ito ay maituturing na isang no man's land. Isang higanteng espiritual na buwiter ang bumaba mula sa kalangitan. Ito ang pinaka-iconic na lumilipad na espiritual na halimaw ng sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Isa itong bihirang ibon kahit sa buong sinaunang Jiangho. Bukod sa pinuno ng sekta, tanging ang mga kataas-taasang elder na may mas mataas na katayuan ang kwalipikadong sumakay dito. Ang mga taong nasa likod ng higanteng espiritong buwiter na ito ay walang iba kundi sina Dustin, Luther, at ang walang malay na dakilang kataas-taasang nakatatandang si Jomar. Dahil pinili nilang palihim na tumakas mula sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island, wala itong pinagkaiba sa pagtataksil sa sekta. Sa kasong ito, malinaw na hindi na sila maaaring manatili pa sa North Island. Masyadong malayo ang ibang mga isla at hindi nila ito pamilyar sa kanila. Matagal na nag-usap sina Dustin at Luther at sa wakas ay nagpasya na tumakas patungo sa gitnang isla. Ang hindi pinamamahalaang bundok ng Sub-Hero ay isang handa ng lugar na matutuluyan. Bagamat mapanganib ang bundok ng Sub-Hero, ang isa sa mga ito ay nasa tugatog ng huling yugto ng Ores Core Stage habang ang isa naman ay nasa kalagitnaan ng yugto ng Ores Core Stage. Hanggat mas maingat sila ng kaunti, mapoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Matandang Lo, kailangan nating isipin kung ano ang susunod na gagawin. Tutal, hindi naman tayo maaaring manatili na lang sa kanal na ito sa bundok magpakailanman, hindi ba? Nakasimangot na sabi ni Dustin. Ipinanganak siya sa pamilyang Chen ng North Island at palaging itinuturing na kahalili. Sanay na siya sa marangyang buhay simula pa noong bata pa siya. Ngayong napilitan na siyang tumakas papuntang bundok ng Sub-Hero, maaari pa rin siyang mabuhay ng 1 o 2 araw, ngunit hindi niya ito matiis ng matagal.
Pero ngayong nasa kamay na ni Terence ang sekta ng Berdeng Ulap, maaaring makasuhan tayo ng pagtataksil sa sekta. Kung lalabas tayo at matarget, magiging malaking problema ito. Sumasakit din ang ulo ni Luther. Walang sino man ang gugustuhing manatili sa tigang na lupang ito, ngunit ang problema ay ang pagtataksil sa isang sekta ay isang primera klaseng krimen sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kahit na lumabas siya sa gitnang isla, kamumuhian siya ng lahat. Kung makakasalubong siya ng mga sekta ng gitnang isla na may mabuting relasyon sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Kailangan pa rin natin itong subukan. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Kung talagang sasayangin natin ang ilang buwan, ang ating mga mapagkukunan ng paglilinang ay magiging isang malaking problema. Umiling si Dustin. Kung isa itong ordinaryong eksperto sa foundation stage, posible sanang makakuha ng ilang cultivation resources. Ngunit pareho silang eksperto na nasa itaas ng gitnang yugto ng Golden Core stage. Halos lahat ng cultivation resources para sa Golden Core stage sa buong maliit at sinaunang Jiangho ay nasa kamay ng iba't ibang sekta at pamilya. Mahirap bilhin ang mga ito sa palengke, lalo na sa kalat-kalat na bundok na ito ng Sub-Hero. Ang landas ng paglilinang ay parang isang bangkang naglalayag laban sa agos. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang lakas ng dalawa ay tiyak na hihina sa halip na sumulong, at pagkatapos ay iiyak sila ng malakas. Bakit hindi? Bulong ni Luther sa sarili sandali at nagmungkahi, pumunta na lang tayo sa ibang sekta. Gamit ang ating lakas, naniniwala akong kahit sinong sinaunang sekta ay malugod na tatanggapin tayo. Pagdating ng panahon, ikakalat natin ang balita na si Terence ang sakupin ang sinaunang alyansa, at tiyak na makukuha nito ang atensyon ng buong sinaunang alyansa. Mapapanatili tayo sa isang hindi matatalo na posisyon. Mukhang maganda ang ideyang ito. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Isa siyang mid-stage Golden Core expert, at si Luther ay isa pang peak late-stage Golden Core expert. Sa ganitong lakas, tatrituhan siya ng maayos sa kahit anong sinaunang sekta. Siyempre, ang kailangan ay makuha niya ang tiwala ng kabilang partido. Mabuti na lang at para matulungan siyang umangat sa kapangyarihan, dinala siya ni Jomar sa iba't ibang sinaunang sekta para ipakita ang kanyang mukha. Sa kanila, may ilan na may magagandang relasyon, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya ang sumali sa kanila. Kung gayon, aalis na tayo ngayon. Tumingin si Luther kay Dustin. Kahit na mas malakas siya, ibinaba pa rin niya ang kanyang tindig sa harap ni Dustin. Tutal, hindi naman talaga namatay si Jomar. Kung makakahanap siya ng paraan para gamutin ito, hindi niya kailangang magdusa kahit saan siya magpunta dahil sa proteksyon ng bagong silang na halimaw na ito. May isa pang tanong. Ano ang dapat kong gawin tungkol sa matandang ninunong ito? Hindi ako pwedeng basta na lang pumunta sa pintuan niya at umasa sa kanya ng palihim, di ba? Nakakunot pa rin ang noo ni Dustin. Si Jomar ang pinakamalaking pag-asa nila ni Luther para sa isang pagbabalik. Maliban na lang kung makumpirma na patay na si Jomar, walang paraan para iwan niya ito. Malaking problema kung paano nila siya haharapin. Hindi talaga iyon nararapat. Masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan at lakas ng guro. Kung padalos-dalos nating isasara ang pinto, hindi pa kasama rito ang hindi maraming tao ang maglalakas loob na tanggapin tayo, kahit na gawin nila, magkakaroon ng lahat ng uri ng maruruming bagay na hindi maganda. Umiling si Luther. Tutal, kung talagang naligtas siya, isa siyang tunay na bagong silang na halimaw na kaluluwa. Ang sekta ng Green Cloud ng North Island ay nagtanghal na ng isang turtle dove na naninirahan sa pugad ng magpie. Hindi uulitin ng iba pang mga sinaunang sekta ang parehong pagkakamali. Kung ganoon, maaari lang tayong hatiin sa dalawang grupo. Isa sa atin ang unang pupunta sa Wuswei, at ang isa naman ay mananatili at mag-aalaga sa ninuno. Kapag handa na ang lahat, mag-iisip tayo ng paraan para palihim na mailipat ang ninuno doon. Ano sa palagay mo? Tanong ni Dustin. Magandang ideya iyan, pero sino ang aalis at sino ang mananatili? Tumingin si Luther kay Dustin. Isa na naman itong problema. Bagamat silang dalawa ngayon ay parang mga tipaklong na nakatali sa iisang lubad, hindi sila magkakaibigan.
Hindi nila alam kung anong mga pukana ang nasa puso nila. Kahit sino pa ang pumunta at sino ang manatili, palaging may iba't ibang alalahanin. Nabalot ng katahimikan ang dalawa. 5,376. Sa sandaling ito, isang hindi pamilyar na boses ang biglang Samira, hindi ninyo kailangang sumakit ang ulo ninyong dalawa. Basta't sasali kayo sa aming hanay, hindi magiging problema ang lahat ng inyong mga alalahanin. Sino ang nandyan? Parehong gulat sina Dustin at Luther. Doon lang nila nakita ang ilang figure sa masukal na kagubatan na hindi kalayuan. Lahat sila ay nababalutan ng itim na damit at mukhang napakalihim. Nang makita ang eksenang ito, agad na naramdaman ng dalawa ang pag-init ng kanilang mga dibdib. Bagamat hindi sila matataas at makapangyarihang mga halimaw sa entablado ng nascent soul, ang lakas nilang dalawa ay hindi naman talaga mababa. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi nila namamalayang mahuhulog sila sa kubkob ng mga taong ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Hehe, pwede niyo akong tawaging misteryosong lalaki. Malalim na wika ng lalaking nakaitim ang damit sa unahan. Kung nandito lang si Woking, malalaman niya na ang lalaking ito ay ang doktor na nakasalamin. Isang misteryosong tao. Ano ang sinusubukan ninyong gawin? Nagkatinginan sina Dustin at Luther na parang nakaharap sila sa isang malaking kalaban. Ang mga tao sa kabilang panig ay nakatago ng husto, at hindi nila makita ng malinaw ang kanilang lakas sa ngayon. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Dahil kayang palibutan ng mga taong ito ang dalawa ng walang nakakaalam, tiyak na hindi sila mahina. Walang anuman. Dahil nandito ka sa teritoryo namin, bilang host, dapat kaming pumunta at bumati, hindi ba? Nakangiting sabi ng doktor. Ang may-ari ng lupa. Hindi napigilan ng dalawa ang mapang-anga. Ang dahilan kung bakit nila pinili ang bundok ng Sub-Hero sa gitnang isla bilang kanilang unang hintuan ay dahil ito ay isang lupang walang may-ari. Kung hindi, hindi sila padalos-dalos na papasok. Kailan pa nagkaroon ng ganitong grupo ng mga misteryosong may-ari? Hindi pa kami nagtatagal dito, kaya normal lang na hindi nyo kami naririnig. Tutal, taga North Island kayo, at libu-libong milya ang layo ninyo. Tiningnan ng doktor na nakasalamin ang gulat na ekspresyon ng dalawa at lalong natuwa. Paano mo nalaman na taga-hilagang bahagi tayo ng isla? Nagulat na naman sina Dustin at Luther. Nabanggit lang nila ang Green Cloud School ng Bay daw noong nag-uusap sila ngayon lang. Wala na silang ibang sinabi. Maaari kayang ang mga taong ito ang nagbabantay sa lugar na ito mula pa noong una. Hindi ko lang alam na taga North Island ka, pero alam ko rin ang pinagmulan mo. Ang pangalawang pinuno ng sekta ng Green Cloud Sect ng North Island, si Dustin, si Elder Luther, at ang nasa lupa ay si Grand Elder Jomar. Tama ba ako? Nakaiting sabi ng doktor. Sino po kayo, Ginoo? Lalong nagulat ang dalawa. Hindi ba't kakasabi ko lang na pwede mo akong tawaging misteryosong lalaki? Tumigil ang doktor at sinabing, pareho kayong biktima ni Terence, at si Terence pala ay kaaway namin. Pumunta kayo rito para sa milong, anong tadhana? Ano? May history ka rin kay Terence. Gulat na gulat ang dalawa, iniisip kung anong klaseng koneksyon mayroon ang Terence na ito para magkaroon ng kaaway sa ganitong lugar. Nagkataon lang. Siyempre naman, pero gusto ko lang itanong kung gusto niyong maghayganti kay Terence. Tanong ng doktor. Nagkatinginan sina Dustin at Luther. Kahit takot sila sa misteryosong taong nasa harap nila, sinabi pa rin nila ng may katapatan, syempre gusto namin, pero wala kaming lakas para gawin iyon. Mabuti naman at malakas ang loob mo. Kung tungkol naman sa lakas, basta't handa kayong dalawa na sumama sa amin, magkakaroon din tayo nito sa lalong madaling panahon. Panghihikayat ng doktor. Samahan kita. Anong ibig mong sabihin dyan? Nagkatinginan silang dalawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila matukoy kung magkaibigan ba sila o magkaaway, kaya bakit bigla na lang silang napunta sa ganito. Napakalinaw naman. Kung sasali ka sa amin, madadala kita sa bagong yugto ng Soul Stage sa napakaikling panahon. Ano sa tingin mo? Nakagulat na sabi ng doktor na nakasalamin. Isang bagong silang na halimaw na matandang kaluluwa.
Nang marinig ang mga salitang ito, sina Dustin at Luther ay lubos na natigilan. Nang sila ay bumalik sa kanilang katinoan, nagkatinginan sila na parang nakatingin sa isang halimaw. Nasira ba ang utak ng lalaking ito? Ang mga bagong silang na halimaw na matandang kaluluwa ay mga nilalang na maaari lamang matagpuan ngunit hindi hinahanap. Sa kanilang mga kwalifikasyon, lalo na ang kay Dustin, hindi nila maaabot ang hangganan kahit nabigyan sila ng ilang daang taon, lalo na ang maikling panahon. Hindi ka naniniwala sa akin. Simple lang yan. Dahil nandito ka na, bakit hindi ka nalang tumigil at tumingin? Hindi magtatagal at maiintindihan mo na hindi ako nagsisinungaling. Biglang inihagis ng doktor na nakasalamin ang 2 tableta sa kanilang dalawa at sinabing, ito ay regalo para sa inyong dalawa para sa isang pulong. Gintong core. Ito ang unang reaksyon ni na Dustin at Luther. Gayunpaman, agad silang umiling bilang pagtanggi. Tiyak na hindi ito isang gininto angkor. Medyo magkamukha lang ito sa unang tingin. Siyempre hindi ito isang ordinaryong gininto angkor, kundi isang espesyal na pinahusay na bersyon. Kung tungkol sa epekto nito, ito ay hindi bababa sa 5 beses na mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong gininto angkor, nakangiting sabi ng doktor. Lumiwanag ang mga mata ng dalawa nang marinig nila ito, ngunit kung tutuusin, hindi nila alam kung ang kabilang panig ay kaaway o kaibigan. Ang gamot na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Sa hitsura pa lamang, mas mataas pa ito kaysa sa ordinaryong gininto angkor. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ito ay lason? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Dapat may paraan para masubukan ang mga table test dito sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kung nag-aalala kayong dalawa, pwede kayong lumabas at maghanap ng magtetest nito. Maaari akong maghintay. Sabi ng doktor na nakasalamin. Salamat, mabilis na tumango sina Dustin at Luther. Ang kanilang mga iniisip ay nakatuon sa mga tableta sa sandaling iyon, at hindi na sila makapaghintay. Matapos umalis ang propesor na nakasalamin kasama ang kanyang mga tauhan, silang dalawa ay lumabas ng walang pag-aalinlangang sumakay sa kanilang mga espiritong buwiter upang maghanap ng isang taong susubok sa mga tableta. Di nagtagal, lumabas ang mga resulta. Bagamat imposibleng matukoy ng tumpak kung anong uri ng mga tabletang panggamot ang mga ito, isang bagay ang tiyak. Walang nakalalasong sangkap ang 2 tabletang panggamot na ito, at napakalinis ng mga ito. Medyo hindi inaasahan ang resultang ito, ngunit kasabay nito, labis din itong ikinatuwa ng dalawa. Dahil hindi ito lason, nangangahulugan ito na walang panganib. Kaugnay nito, nakumpirma rin nito ang mga salita ng misteryosong lalaki sa isang antas. Ang epekto ng tabletang ito ay hindi bababa sa 5 beses kaysa sa isang ordinaryong gininto angkor. Posible ba iyon? Medyo pinalad silang dalawa. Kung totoo nga ito, yayaman sana sila. Agad silang nakahanap ng lugar para uminom ng gamot at nagsimulang magsaka ng mag-isa ng walang pag-aalinlangan. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik silang dalawa sa bundok ng Sub-Hero sakay ng kanilang mga espiritong buwiter. Gaya ng inaasahan, naghihintay na rito ang doktor na nakasalamin kasama ang kanyang mga tauhan. Kumusta? Kontento ka na ba sa epekto ng tableta? Ngumiti ang doktor na nakasalamin. Walang sinabi sina Dustin at Luther, ngunit ang aura na kanilang ipinapakita ay sapat na upang patunayan ang lahat. Pareho silang perpektong gininto angkor. Sa loob lamang ng 3 maiikling araw, ang tagumpay ni Luther mula sa tugatog na huling yugto ng gininto angkor patungo sa perpektong gininto angkor ay mauunawaan. Gayunpaman, ang tagumpay ni Dustin mula sa kalagitnaang yugto ng gininto angkor patungo sa perpektong gininto angkor ay tunay na hindi ka panipaniwala. Sa pagtingin mo sa inyong dalawa, napansin mo siguro, di ba? Patuloy na ngumiti ang doktor. Dahil labis na lumakas ang kanilang lakas, dapat silang maging labis na masayang masaya. Gayunpaman, sina Dustin at Luther ay hindi mukhang masaya. Sa halip, sila ay mukhang medyo pangit, at medyo natatakot pa nga. 5,377. Gaya ng sabi ng doktor na nakasalamin, natuklasan nila ang mahinang nakal-alasongga sa kanilang mga katawan. Ang nakakagulat na tuklas na ito ay sapat na upang mawala ang kanilang kagalakan.
Hindi nila inakalang maiiwan ang ganito kakilakilabot at nakakabahalang knuckle-alasong gas pagkatapos itong kainin, kahit na nakahanap na sila ng tagasuri at ipinakita ng mga resulta na walang knuckle-alasong sangkap dito. Hindi nila alam na ito ay kombinasyon ng pinakamodernong teknolohiya sa sekular na mundo. Magiging isang himala kung makikilala nila ito gamit lamang ang mga kumbensyonal na pamamaraan ng pagkilala ng sinaunang mundong ilalim. Ano ang kailangan ng inyong kamahalin? Medyo natarante sina Dawson at Luther. Tumitindi ang kanilang lakas, ngunit ang kapalit na kailangan nilang bayaran ay ang pagdadala ng knuckle-alasong gas. Katumbas ito ng pagbebenta ng kanilang sarili ng buhay. Kahit sino pa man iyon, hindi sila matutuwa. Magpapanik lang sila. Wala naman yan masyado. Huwag kang mag-alala, kahit hindi maalis ang lason, hindi naman ito agad mawawala. Kahit matagal pa, basta't regular mong iniinom ang antidote, mabisa itong mapipigilan. Walang magiging problema. Mahinahong sabi ng doktor na nakasalamin. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi sila gaanong napanatag ng mga salitang ito. Sa halip, mas lalo silang natakot. Habang tumatagal ang lason, mas maaasahan ang kontrol ng kabilang panig. Ano nga ba ang gusto ng misteryosong taong ito? Hindi pa rin ba kayo mapakali? Tiningnan ng doktor na nakasalamin ang kanilang mga ekspresyon at ngumiti. Inalo niya sila, nasabi ko na ang aking layunin mula pa sa simula. Mayroon tayong iisang kaaway, kaya kailangan ko kayong dalawa na sumali sa aming organisasyon. Tungkol naman sa lakas ng aming organisasyon, naniniwala akong hindi na kailangang sabihin pa. Dapat ay malalim na ang inyong pag-unawa rito. Gaya ng sinabi ko kanina, hanggat nagtutulungan kayong dalawa, magagawa ko kayong dalawang bagong silang na halimaw sa napakaikling panahon. Dati, hindi sinasadyang itinuring nina Dustin at Luther ang mga salitang ito bilang isang kwentong pantasya, ngunit iba na ito ngayon. Gamit ang mga tabletang panggamot bilang pundasyon, pinaniwalaan nila ito ng walang duda. Sa isang banda, naroon ang tukso ng isang matangkad na halimaw sa entablado ni Nascent Soul, sa kabilang banda, naroon ang banta ng isang hindi maipaliwanag na knuckle-alasong gas. Sa harap ng carrot at patpat na ito, walang sino man ang magkakaroon ng pangalawang pagpipilian. Sige, sasali ako. Si Dustin ang unang nagdesisyon. Sasali rin ako. Ayaw mahuli ni Luther. Napakahusay. Dahil kayong dalawa ang nagtatrabaho para sa amin, mas magiging maginhawa para sa amin ang paggawa ng mga bagay-bagay sa maliit na jangho na ito ng sinaunang panahon. Parang pagdagdag ng mga pakpak sa isang tigre. Binabati kita. Tuwang-tuwa ang misteryosong lalaki. Bagamat ang pagsuko ng dalawang taong ito ay lubos na nasa loob ng kanyang inaasahan, masaya pa rin siya. Kung tutuusin, kung nais ng Central na tunay na magkaroon ng matibay na pundasyon sa sinaunang maliit na jangho, kailangan nilang umasa sa mga lokal na Aboriginal. Ang dalawang taong ito ang nangungunang pinuno ng sekta ng Green Cloud ng North Island. Maging sa karanasan, koneksyon, o impluwensya, malayo sila sa pagiging ordinaryong tao. Kahit na nakatakas na sila mula sa sekta ng Green Cloud ng North Island ngayon, hindi pa rin maliit ang kanilang papel. Gagawin ng nasasakupang ito ang lahat ng makakaya niya at isasakripisyo ang buhay niya. Pareho silang matatalinong tao. Dahil nakarating na sila sa ganito kalayo, mabilis nilang inayos ang kanilang mentalidad, kaya walang makakahanap ng mali sa kanila. Gayunpaman, sila lamang mismo ang nakakaalam kung anong uri ng mga iniisip ang nasa kanilang mga puso. Mabuti. Kaka-rating lang ninyong dalawa kamakailan lang. Kailangan ninyong linangin at patatagin ang inyong mga kaharian. Naniniwala akong magkakaroon kayo ng magandang balita pagkaraan ng ilang panahon, tumawa ang doktor na nakasalamin. Anong magandang balita? Nagtinginan sina Dustin at Luther nang may pagtataka. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Habang sinasabi niya ito, ang tingin ng propesor ay napunta sa walang malay na si Jomar. Para sa kanya, ang pagsama nina Dustin at Luther ay hindi ang pinakamalaking pakinabang. Ang pinakamalaking pakinabang ay ang Grand Elder ng paaralan ng Chindian sa North Island. Ang susi sa malawakang paggawa ng mga bagong silang na mga soul old monster sa hinaharap ay babagsak lahat sa lalaking ito.
Lumipas ang 3 buwan sa isang iglap. Para kay Xiaodong, isa itong espesyal na araw dahil ang kanyang pinakamahalagang direktang disipulo, si Linlin, ay lumabas na mula sa kanyang closed-door cultivation. Pagkatapos ng ilang buwan ng closed-door cultivation, matagumpay na nalampasan ni Linlin ang hadlang sa pagitan ng Foundation Establishment Stage at ng Golden Core Stage. Isa na siyang tunay na early Golden Core expert. Bilang isang guro, si Xiaodong ay nasa maagang yugto pa lamang ng gininto ang core. Ngayon, siya ay talagang kaakibat ng kanyang sariling disipulo. Ayon sa mga patakaran ng sekta, sila ay magiging pantay-pantay sa hinaharap. Kung ba pa iyon, hindi maiiwasan na sila ay makaramdam ng kaunting kahihiyan. Ngunit hindi iyon gagawin ni Xiaodong. Sa kabaligtaran, labis siyang ipinagmamalaki nito. Sa loob lamang ng 1.5 taon, si Linlin ay naging isang maagang disipulo sa foundation stage patungo sa isang maagang eksperto sa Jiedan stage. Isang kamangha-manghang pagganap kahit hindi ito maihahambing sa kay Jianfeng, nakakagulat pa rin. Kahit sino pa ang magturo sa isang disipulong iyon, lubos siyang magiging proud. Hindi lang iyon, dahil sa talento ni Linlin at sa lahat ng tabletang ibinigay sa kanya ni Terence, makakabalik siya sa dati niyang estado ng mabilis na pagsulong matapos malampasan ang malaking hadlang ng Golden Core. Ang ibang tao ay mangangailangan ng mga dekada o kahit siglo para lumipat mula sa maagang Golden Core patungo sa tugatog ng Golden Core, ngunit para kay Linlin, kahit wala ang mga binagong tableta mula kay Zhongxin, hindi niya kailangan ng ganoong karaming oras. Marahil sa loob ng ilang taon, ang Snow Sword Sect ay magkakaroon ng isa pang eksperto sa Great Circle ng Golden Core Stage. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang guro at ang disipulo, isang pamilyar ngunit nakakasuklam na boses ang pumutol sa kanila. Si Jianfeng iyon. Oh, sa wakas ay nakalabas ka na sa pag-iisa. Mukhang nasa Golden Core Stage ka na. Bihira lang ito. Naglakad si Jianfeng patungo sa kanilang dalawa nang may masamang ngiti sa kanyang mukha. Halata na wala siyang magandang intensyon. Nagkatinginan sina Linlin at ang kanyang Panginoon na si Xiaodong. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting paghihinala. Simula nang mapilayan ni Wuking ang mga binti ng lalaking ito sa publiko, hindi nagtagal ay pinapante siya ng kanyang ama na si Liping upang magpagamot. Ilang buwan na silang walang balita tungkol sa kanya. Hindi nila inaasahan na lilito siyang muli ngayon. Kakaiba ang bagay na ito simula pa lang. Sa lohikal na pagsasalita, dahil sa mga pinsala sa kanyang mga binti, maaaring magamot sila ng mga doktor sa sekta ng Snow Sword. Kahit na wala silang kakayahan, maaari pa rin nilang subukan. Hindi na niya kailangang lumabas at magpagamot, lalo na't manatili sa labas ng ilang buwan. Nang makitang hindi tumugon ang dalawa, hindi ito pinansin ni Jianfeng. Lumapit siya at iniabot ang kamay para hawakan ang pisngi ni Linlin. Patuloy siyang ngumiti ng masama, sok, ilang buwan pa lang mula noong huli tayong nagkita, at mas lalong gumanda ang junior sister. Naaawa ako sa iyo. Gusto ko sanang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa mga nagawa mo noon, pero nagbago na ang isip ko. Basta't alam mo kung paano itama ang mga pagkakamali mo, kaya kung kalimutan ang mga nakaraan. Paano? Naligaw ng landas. Umatras ang figure ni Linlin para maiwasan ang maalay na kamay ng kabilang panig. Nakarating na siya ngayon sa Golden Core Stage. Kahit na nasa unang yugto pa lang siya ng Golden Core Stage, kahit papaano ay kapantay na niya ang kabilang panig. Tiyak na hindi niya ito matatalo, ngunit hindi siya susuko sa kanyang kapalaran. Tama iyan, ipaparealize ko sa iyo na ang pagsunod kay Terence ay isang malaking pagkakamali, at pagsisisihan mo ito habang buhay. Nagiging maawain ako at binibigyan kita ng pagkakataong huminto sa gilid ng hangin, para malaman mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, nakangising sabi ni Jianfeng habang patuloy siyang sumusulong. 5,378. Kumunat ang noo ni Linlin at agad na naghanda na gamitin ang salamin ng bilangguan na may yelo. Ang kapangyarihan ng galaw na ito ay maaaring magdulot ng banta sa mga unang eksperto sa Gold Core noong siya ay nasa Great Circle ng Foundation Establishment. Ngayong nakarating na siya sa Early Gold Core Stage, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng 10 beses o kahit 12 dosenang beses.
Maaari itong magdulot ng banta sa sinumang eksperto sa Gold Core, kabilang ang mga nasa Great Circle of Gold Core. Lalo na't sekta ito ng Snowsword, hindi niya kailangang harapin si Janfeng ng mag-isa. Kapag nagsimula na silang mag-away, mabilis itong makakaakit ng mga manunood at gagawing malaking isyu ito. Sa panahong iyon, hindi na niya ito problema ng mag-isa. Gayunpaman, bago pa man makagalaw si Linlin, isang nakakapangilabot na lamig ang bomb-alot na sa dulo ng espada ng nyebe. Umalangaw-ngaw ang boses ni Wuking, sino ang hindi nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kanya. Alam ko na, kapag nasa problema si Linlin, ikaw, ang sampaang saki ni Terence, ang unang tatalon at magpapakita ng pangil mo. Hehe, tama ako. Hindi lang hindi nagulat si Janfeng, kundi kumerba pa ang sulok ng kanyang bibig at naguyam, na parang nakalimutan niya ang masakit na aral noong nakaraan. Kaya, handa ka na ba? Sinuri ulit siya ni Wuking. Bagamat hindi siya kumilos, at hindi naglabas ng anumang nakatakot na aura, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi na siya katulad ng dati. Kung iisipin kung paano siya nawala ng ilang buwan, posible ang lahat gamit ang kanyang mga kasanayang sumusuway sa langit. Marahil ay nakarating na siya sa bagong tatag na soul stage. Kung hindi, dahil sa likas na ugali ni Janfeng na apihin ang mahihina, hindi siya maglalakas loob na bumalik sa oras na ito para manggulo, lalo na sa ganoong lantaran na paraan. Sa pag-iisip nito, biglang nagkaroon ng kislap ng pag-unawa si Wuking. Sinadya niyang hikayatin si Linlin na akitin siya. Maaari kayang gusto siyang paghigantihan ng lalaking ito. Ano sa tingin mo? Hindi man lang ito tinangkang itago ni Janfeng, at isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. May humiling sa akin na padalhan ka ng mensahe. Ang pagtataksil ay may kapalit. Ang mga traidor ay hindi kailanman magkakaroon ng magandang katapusan. Sana ay maging handa ka sa pag-iisip. Ganoon ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wuking. Hindi na kailangang banggitin kung sino ang taong ito. Mula noong araw na inatake niya si Janfeng, handa na siya para dito, at hindi siya natatakot. Totoo ngang hindi maarok ang gitna, pero mahina ba si Terence? Paulit-ulit na binalaan ng mga nakatataas sa Central ang kanilang mga nasasakupan na huwag pukawin si Terence, at ito mismo ang nagpatunay kung gaano kitikot si Terence. Naniniwala si Wuking na si Terence at ang kanyang taga-suporta ay dapat mayroong malalim na lakas na kayang makipagkompetensya kay Central. Ito ang pinakalohikal na paliwanag. Kung hindi, hindi siya sana tuluyang sasali sa panig ni Terence ng ganoon kadali. Isa itong malaking sugal, at ang isang matalinong taong tulad niya ay hindi tataya dito ng ganoon kadali. Mukhang wala kang kinatatakutan. Sa tingin mo ba talaga ay wala kang talo at walang makakatalo sa iyo dahil lang sa isa kang bagong silang na halimaw? Hindi napigilan ni Janfeng na mapangiti nang makita ang ekspresyon nito. Tiningnan niya si Wuking na parang nakatingin sa isang payaso na malapit na niyang paghihigantihan. So ibig mong sabihin, pwede mo akong pakisamahan? Umangat din ang sulok ng bibig ni Wuking. Siyempre naman. Kung hindi, hindi ba't nasayang lang ang laway ko? Lalong naging kampante ang ekspresyon ni Janfeng. Gayunpaman, bago pa man siya makagalaw, biglang bumigat ang kanyang katawan. Isang makapal na yelo ang biglang bumalot sa kanyang katawan, na nagpahirap sa kanya na gumalaw. Kahit ang pagangat ng kanyang kamay ay naging isang luho. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng walang awang yelo ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa noong nakaraan. Bagamat hindi bumuti ang antas ng cultivation ni Wuking sa mga nakaraang buwan, at hindi niya tinanggap ang dalawang Supreme Grade Golden Elixir na ibinigay sa kanya ni Terence, isang katotohanan na ang pagmamadali ay nakakasira. May mga taong kayang kontrolin ito, at may mga taong hindi. Ang isang taong lubos na makatwiran tulad ni Wuking ay natural na kabilang sa una. Sa epekto pa lang, maliban sa lason, ang binagong tableta ng Central ay talagang mas malakas kaysa sa mga normal. Kahit ang mga dekalidad na tableta ni Terence ay hindi maihahambing dito, ngunit mayroon itong malaking disbentaha, kinakain nito ang malaking potensyal ng isang tao, at ang direktang bunga nito ay magiging mahirap para sa kanila na makalusot sa hinaharap, at ang kanilang pundasyon ay magiging lubhang kulang.
Bagamat hindi katulad ni Janfeng si Wuking na umaasa lamang sa core pill para mapalakas ang kanyang lakas, minsan pa rin niya itong nainom. Kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ng kanyang likas na talento na kahanga-hanga, gaano man karaming supreme grade pills ang ibinigay sa kanya ni Terence, lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Sa totoo lang, ang katotohanang nagawa niyang malampasan ang mga side effect ng core pill at makarating sa bagong soul stage sa maikling panahon ay isang nakakagulat na resulta, hindi pa kasama ang iba, maging si Terence mismo ay nagulat. Gayunpaman, gaano man kalakas at kahanga-hanga ang kakayahan ni Wuking, nananatili pa rin ang mga side effect nito. Hindi niya ito naramdaman ng malinaw noon, ngunit unti-unti itong lumitaw matapos siyang umangat sa bagong antas ng soul stage. Ang pinakadirektang pagpapakita nito ay hindi na ito kasing dali ng dati. Dahil sa kanyang napakahusay na kakayahan, madali siyang makakalusot kung iinom siya ng gamot, ngunit hindi na ito makatotohanan ngayon. Siyempre, bahagyang dahil ito sa katotohanang mas mahirap itong makaabot sa orihinal na antas. Gayunpaman, umiiral pa rin ang mga epekto. Mabuti na lang at mayroon siyang kalahating spirit grass bilang pundasyon na lubos na nakapagbawas ng mga side effect. Ngayong espesyal itong na-stabilize ng ilang buwan, maituturing na itong offset. Habang nagiging mas matatag ang kanyang cultivation level, kahit na pareho silang nasa maagang yugto ng nascent soul realm, ang tunay na lakas ni Wuking ay tumaas ng malaki kumpara noong ilang buwan na ang nakalipas. Kahit na makaharap niya ang isang eksperto sa maagang yugto ng nascent soul realm na mas may karanasan, mas malakas pa rin siya kaysa sa kanya. Kaya naman bumalik si Janfeng nang may malaking kumpiyansa, at si Wuking, na inaasahan na ito, ay lubos ding kumpiyansa. Ang lakas ng loob mo para gumamit ng ganito kaliit na panlilinlang sa harap ko. Biglang sumanghel si Janfeng na nakulong sa yelo. Isang malakas na zinchi ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan, at ang yelo ay agad na nabasag sa lupa. Nang makita ito, biglang nanlaki ang mga mata ng walang ekspresyon na si Wuking. Ang lalaking ito ay wala pa sa maagang yugto ng bagong soul realm, ngunit nasa tugatog na ng maagang yugto. Natatakot ka ba? Tuwang-tuwa si Janfeng sa gulat niyang ekspresyon, at buong pagmamalaking sinabi, kumusta na? Medyo nagsisisi ka na ba ngayon? Sayang at huli na ang lahat para pagsisihan ito. Ginawa mo na ang hakbang na ito, at wala nang pagbabalik. Sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na ang isang taong makatwiran na tulad mo, Wuking, ay balang araw ay magiging mainitin ang ulo na tatahakin mo ang landas na wala nang balikan. Bago ako kumilos, bakit hindi mo muna sabihin sa akin ang iyong mga iniisip? Ang tugatog ng maagang yugto ng orihinal na antas ang siyang pinakamalaking pinagmumulan ng kanyang kumpiyansa. Sa mga nakalipas na buwan, hindi pa siya nakakabawi mula sa kanyang mga pinsala, ngunit lalo pa siyang lumalakas at nag-upgrade sa acceptance center. Ang tugatog ng maagang yugto ng nascent soul ay resulta ng paglakas at pag-upgrade na ito. Dahil sa pagkakaroon ni Professor Zhou ng Sky-class island at ng iba pa, ang teknolohiya ng Central para sa malawakang produksyon ng mga bagong Soul Master ay matagal ng lubos na may gulang. 5,379. Gayunpaman, ang susi sa paglimita sa kanila ay ang sample. Hindi lamang nila kailangan ng isang handa ng mapagkukunan ng sample, kundi kailangan din nila ng isang malakas na tagatanggap ng sample. Sa simula, ang pinakamalakas na halimbawa sa secular na mundo ay ang Heaven-class full cultivation, kaya ang sentro ng secular na mundo ay tanging mga Heaven-class full cultivation masters lamang ang kayang ilabas. Gayunpaman, matapos lumitaw ang mga tao mula sa sinaunang martial world, ang pagbuo ng pundasyon at mga ginintoang core stages ay baliwala sa kanila. Ngayon, dahil dinala ni Dustin at Luther ang halos patay na si Jomar, natural na lamang na magkaroon ng mga bagong silang na Soul Stage Masters. Si Janfeng ang unang kalahok sa pagsusulit. Kung tungkol sa kung bakit niya naabot ang tugatog ng maagang bagong Soul Stage, iisa lang ang dahilan. Si Jomar, na siyang pinagmumulan ng sample, ay nasa tugatog din ng maagang bagong Soul Stage. Isang landas na walang balikan. Mukhang talagang may tiwala ka sa sarili mo. Naningkit ang mga mata ni Wuking. Ito ay isang senyales na seryoso siya.
Gaano man niya minamaliit si Janfeng noon, ang lalaking ito ay naging isang eksperto na sa tugatog ng maagang yugto ng bagong Soul Realm. Isa siyang ganap na kalaban. Ang kasalukuyang lakas ko ay mas mataas ng isang antas kaysa sa iyo. Bakit hindi mo ako bigyan ng dahilan para hindi maging kumpiyansa? Kumunat ang mga labi ni Janfeng at napangisi. Pagkatapos, bigla niyang hinugot ang kanyang espada at itinutok ito kay Wuking. Ang bilis ng kanyang espada ay mahigit 100 beses na mas mabilis kaysa noong nasa tuktok siya ng Gold Core Realm. Mukhang malamig na liwanag ito sa unang tingin, at sa susunod na sandali, nasa lalamunan na ito ni Wuking. Walang makakaisip na papatayin ni Janfeng si Wuking ng ganito kahayag sa liwanag ng araw. Kahit na noong huling beses na sinamantala ni Wuking ang pagkakataong makipag-away sa kanya, pinarusahan lang siya nito. Ang lalaking ito ay isang tipikal na kontrabida na naghihiganti para sa sarili niyang pakinabang. Nanginig ang mga talukap ng mata ni Linlin at Xiaodong nang makita nila ito, at pinagpawisan sila ng malamig para kay Wuking. Gayunpaman, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga bagong Soul Cultivator, at sila ay nasa early Gold Core Realm lamang. Hindi sila maaaring makialam. Mabuti na lang at tumigil ang espada ni Janfeng sa huling sandali. Hindi naman sa siya ang nagkusa na bawiin ang kanyang kapangyarihan, kundi may isang patong ng yelo sa pagitan ng dulo ng kanyang espada at ng lalamunan ni Wuking. Ang kaibahan ay ang patong ng yelo ay may kakaibang itim na kulay. Klang! Isang malakas na tunog na katulad ng tunog ng pagbangga ng metal ang umalangaw-ngaw. Ang espada ni Janfeng ay natamba ng patong na ito ng itim na yelo, na agad na ikinagulat ng mayabang na si Janfeng. Isa na siyang dalubhasa ngayon sa tugatog ng maagang nascent soul stage, paano niya hindi masisira ang depensa ng maagang nascent soul stage ng kalaban. Lalo na, nang lumitaw ang patong na ito ng itim na yelo, nanindig ang balahibo ng mga tao. Anong uri ng masamang pamamaraan ito? Malaki ang itinaas ng iyong antas ng cultivation, pero hindi naman gaanong tumaas ang iyong lakas. Medyo mahina ang iyong espada, mahinahong sabi ni Wuking. Hindi lang siya mukhang hindi nataranta, pero tila nakita rin niya ang pinagmulan ng kanyang kalaban sa pag-ataking ito gamit ang espada, at muli siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Ang pag-atake ni Janfeng ay talagang napakabilis na hindi siya makareact sa oras. Gayunpaman, sa huli, ang dulo ng espada ay nagsimulang gumalaw, na isang senyales ng isang hindi matatag na kaharian at kawalan ng pundasyon. Gaano man kalakas ang teknik ng sentral na sumusuway sa langit, hindi nakakagulat na sa pilitang ginawa niyang eksperto si Janfeng sa tugatog ng maagang yugto ng bagong Soul Realm sa loob lamang ng maikling panahon. Kung hindi dahil dito, hindi magiging madali para kay Wuking na harangan ang kanyang biglaang pag-atake. Huwag kang masyadong mapagpanggap. Kahit na sinabi niya iyon, nagsisimula ng makaramdam ng kaunting pagkakasala si Janfeng. Sa lahat ng oras na ito, palaging nakahihigit sa kanya si Wuking. Kahit na baliktarin pa niya ang sitwasyon ngayon, wala talaga siyang gaanong kumpiyansa para patunayan iyon. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga. Alam na alam niya kaysa kaninuman ang mga disbentahan ng mga pinahusay na elixir na ito, lalo na noong siya ay naging isang peak-level early nascent soul realm expert. Sa harap ni Wuking, isang early nascent soul realm expert, may panganib pa rin siyang matalo. Sa huli, si Janfeng ay palaging nakakaramdam ng kaunting kahihiyan sa harap ng isang tunay na walang kapantay na henyo tulad ni Wuking. Niloloko lang niya ang sarili at ayaw niyang aminin kahit anong mangyari. Malalaman natin kung mapagpanggap siya o hindi pagkatapos ng laban. Napakatigas ng tono ni Wuking. Hindi tulad ng pagkabigla na naramdaman niya kanina, ang paraan ng pagtingin niya kay Janfeng ngayon ay puno ng agresibo, parang isang mabangis na lobo na nakatingin sa isang sugatang leopardo. Bago pa man masaktan ng leopardo, maaaring kailan ganing umatras ng lobo, ngunit ngayong nakita na niya ang lakas ng leopardo, nabaligtad na ang sitwasyon. Nang titigan ng ganoon, namanhid ang anit ni Janfeng, at hindi niya namamalayang umatras siya ng kalahating hakbang. Gayunpaman, agad siyang tumugon at pinilit ang isang malamig na ngiti, ang yabang ng tono mo. Tingnan natin kung may kakayahan ka.
Hindi nagsalita si Woking, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kilos upang sumagot. Isang itim na espadang yelo ang tahimik na lumitaw sa kanyang kamay, na naglalabas ng isang walang kapantay na misteryosong aura. Tila ito ay banal at solemna, ngunit masama at walang awa ng sabay. Mahirap itong intindihin, ngunit nakakapagpabilis ito ng tibok ng puso ng isang tao. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jianfeng nang makita niya ito. Itim na yelo na naman. Bago ngayon lang siya nakakita ng ganitong teknik mula kay Woking. Base sa sitwasyon ngayon lang, halata na ito ang ultimate killing move ng kabilang panig, at ang kapangyarihan nito ay tiyak na pambihira. Nang malapit na nilang bunutin ang kanilang mga espada, isang grupo ng mga tao ang sumugod mula sa malayo. Narinig ang boses ni Valentino, "Teka. Mag-usap kayong dalawa." Hindi lamang ang pinuno ng sekta na si Valentino ang naroroon, kundi pati na rin ang dakilang matandang si Marco at iba pang miyembro ng konseho ng mga nakatatanda. Hindi nila maiwasang kabahan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Stage. Kapag nagalit sila, magiging isang malaking sakuna ito para sa buong sekta ng Snow Sword. Hindi pa kasama rito na sina Jianfeng at Woking ay parehong miyembro ng sekta ng Snow Sword. Para sa bawat bagong silang na matandang halimaw sa Soul Stage sa sinaunang sekta, sila ay isang napakalaking kayamanan. Ayaw nilang mawala ang sinuman sa kanila nang walang kabuluhan sa sekta ng Snow Sword. Mas lalo silang magiging malungkot kung ang magkabilang panig ay magdurusa ng matinding pagkalugi. Nandito na ang mga reinforcement mo. Nasa mahirap na sitwasyon na si Jianfeng. Halatang takot na takot siya sa inasal ni Woking, pero ngayon ay nakahanap na siya ng paraan para makalabas. Nagkunwari siyang mapagbigay at sinabing, "Dahil galing tayo sa iisang sekta, at para sa pangkalahatang sitwasyon, tatandaan ko ang ginawa mo noong nakaraan. Sa susunod, dapat maging mas mataktika ka sa harap ko." Mapagmataas, tiningnan siya ni Woking na parang tanga, ngunit hindi siya kumilos. Ang pangunahing gawain niya ay protektahan si Linlin. Kung magsisimula sila ng away dito, makakasama ito sa kaligtasan ni Linlin. Nakahinga ng maluwag sina Valentino at ang iba pa. Sa isang banda, gulat pa rin sila sa lakas ni Jianfeng. Sa kabilang banda, talagang nag-aalala sila. Kung talagang maglalaban silang dalawa, hindi nila ito pipigilan. Kung maglalakas loob silang makialam sa labanan sa pagitan ng dalawang bagong silang na Soul Old Monsters, kahit si Valentino, na nasa Great Circle ng Golden Core Stage, ay magiging kalaban lamang ng kanyan. Dahil nandito na kayong lahat, i-aanunsyo ko sa lahat. Mula ngayon, ako ang unang mamamahala sa Grand Elder. Wala kayong anumang pagtutol, di ba? Malakas na anunsyo ni Jianfeng sa harap ng lahat. 5,380. Nagtinginan sina Valentino at ang iba pa sa isa't isa na may pagtataka. Hindi man lang nila naiulat sa Supreme Elder na si Woking ay nagdesisyon ng mag-isa na magtalaga ng isang Managing Supreme Elder. Ngayon, siya na ang itinalaga bilang unang Managing Supreme Elder. Ano ba ito? Bagamat nagrereklamo sila, ang kabilang panig ay isa ng dalubhasa sa tugatog ng maagang yugto ng bagong yugto ng Soul Stage. Sila, kasama na si Valentino, ay walang lugar para makipagtawaran. Ano man ang hilingin ng kabilang panig, ang tanging magagawa nila ay makinig ng masunurin. Sige, napagdesisyonan na. Nagdesisyon na si Jianfeng. Tumingin sina Valentino at ang iba pa ay Woking. Siya lang ang may karapatang tumutol sa oras na ito. Malinaw na sinusubukang paglaruan ng unang namamahalang Grand Elder ni Jianfeng ang kanyang sarili, kaya tiyak na siya ang may pinakamalaking reaksyon dito. Sa huli, hindi natinag si Woking. Wala man lang siyang balak magsalita. Tiningnan niya lang si Jianfeng nang may pangungutya, na para bang wala siyang interes dito. Di nagtagal, sunod-sunod na umalis sina Jianfeng, Valentino, at ang iba pa. Pagkatapos nilang makalayo, humarap si Woking kay Linlin at ipinaalala sa kanya, dahil sa personalidad ng lalaking ito, hindi niya hahayaang magtagal ang bagay na ito. Mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Iwasan mo siya kung kaya mo. Alam ko. Tumanggaw si Linlin.
Kaka-rating lang niya sa Gold Core Realm, kaya kailangan niyang patatagin ang kanyang cultivation. Kailangan lang niyang makahanap ng medyo nakatagong lugar. Bukod pa rito, dahil si Woking ang humahadlang, hindi nang ahas si Janfeng na maging masyadong pabaya. Hindi niya alam na sa sandaling ito, maging si Woking mismo ay nakakaramdam ng matinding pagkakasala. Huwag kang magpalinlang sa kanyang kumpiyansang saloobin ngayon lang, isa lamang pala itong panloloko. Ang biglaang paglitaw ni Valentino at ng iba pa ay hindi gaanong isang paraan para kay Janfeng, kundi mas parang isang paraan upang makalabas sa kanyang kalagayan. Ang itim na yelo na pinakakinatatakutan ni Janfeng ay isang ang mahusay na sandatang pamamatay na kamakailan lamang niya nalinang. Sa kasamaang palad, malayo pa ito sa ganap na pagkahubog, at ang epekto nito ay napakalimitado sa aktwal na labanan. Ito ay isang bagay na hindi may tatago hanggat siya ay nakikipaglaban. Mabuti na lang at natakot si Janfeng. Sa simula ay plano ni Woking na patatagin ang kanyang sitwasyon ng mas matagal pa, ngunit hindi na iyon posible ngayon. Sa harap ni Janfeng, isang eksperto sa tugatog ng maagang umuusbong na soul stage na biglang lumitaw, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Alam niya na si Janfeng ay hindi isang taong madaling lokohin. Nagawa niya itong takutin sa pagkakataong ito, ngunit maaaring hindi na ito ang kaso sa susunod. Mabuti na lang at nasa kanya pa rin ang dalawang Supreme Grade Golden Elixir na ibinigay sa kanya ni Terence. Bukod sa kanyang kamakailang naipon at katatagan, tiwala si Woking na mapapaangat niya ang kanyang kaharian ng isang antas pagkatapos ng isang panahon ng closed-door cultivation. Kung suswertehin siya, mapapaangat pa niya ito ng 2 antas. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng sapat na lakas para gamitin ang Black Ice, at natural na hindi magiging banta sa kanya sina Janfeng at ang iba pa. Hindi kailanman naging palabiro si Woking. Pagkatapos niyang magdesisyon, agad siyang nagtago. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, naging kalmado ang lahat. Gayunpaman, mabilis na nasira ang katahimikang ito. Mas maaga nang natauhan si Janfeng kaysa sa inaasahan ni Woking. Hindi niya makita ang kabila ng itim na yelo, ngunit nahalata niyang nagpapanggap lang si Woking. Kung hindi, dahil sa napaka-praktikal na ugali ni Woking, hindi niya sana nilunok ng ganoon kadali ang galit niya kung mayroon siyang sapat lakas. Nang mapagtonto niyang nawala ng walang bakas si Linlin, at si Woking ay nagtago rin, mas lalong lumakas ang pakiramdam ni Janfeng na niloko siya. Ang unang reaksyon niya sa kanyang kahihiyan ay nauwi sa galit, at iyon ay ang pasukin ang kuweba ni Woking. Kahit sino ay magpapagana ng depensibong pormasayon kapag sila ay nasa isang liblib na lugar upang maiwasan ang pagsalakay ng mga tagalabas, at si Woking ay hindi naiiba. Nakakalungkot na ang antas ng kanyang depensibong pormasayon ay hindi mataas, at tanging ang atake lamang ng isang perpektong Gold Core Realm Cultivator ang kaya niyang tiisin. Halos wala itong silbi sa harap ng isang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Realm, hindi pa kasama si Janfeng. Ang biglaang panghihimasok ni Janfeng ay higit pa sa inaasahan ni Woking. Nasa kritikal na sandali siya ng kanyang pag-iisa, at nakaranas ng malaking pagkatalo sa isang palitan lamang ng mga atake. Kung hindi niya nagawang pakawalan ang walang awang Ice Force sa huling sandali para maantala ang kanyang kalaban kahit sandali, agad sana siyang napatay. Talagang papatayin siya ni Janfeng sa pagkakataong ito. Gayunpaman, si Woking ay si Woking pa rin. Kahit na walang awang tinambangan siya ni Janfeng, nagawa pa rin niyang makatakas sa kamatayan ng mag-isa, at nagawa pa niyang makatakas na may malubhang pinsala. Ang balita ay nagdulot ng kaguluhan sa sekta ng Snow Sword. Halos mabaliw sina Valentino at ang iba pa nang marinig nila ito. Marami sa kanila ang mga taong inuuna ang interes ng kanilang mga sekta kaysa sa lahat. Bago ito, lahat sila ay umaasa sa isang walang kapantay na maluwalhating kinabukasan. Sina Janfeng, Woking, at ang orihinal na Grand Elder ay mayroong 3 bagong silang na mga halimaw na may kaluluwa ng sabay-sabay. Ang ganitong karangyan at napakahusay na pagkakaayos ay lumampas na sa antas ng lahat ng 10 maliliit na sekta at pamilya. Maaari pa nga nilang simulan ang pag-atake sa maalamat na 4 na malalaking sekta. Iyon ang tunay na kataas-taasang pinuno ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon.
Kapag sila ay naging isa sa 4 na dakilang sekta, ito ay magiging isang bagong-bagong panahon para sa buong sekta ng Snow Sword. Lilikha sila ng kasaysayan. Hindi niya inaasahan na bago pa man niya mapanaginipan, magsisimulang mag-away muli sina Janfeng at Wu Qing. Sa pagkakataong ito, malubhang nasugatan si Wu Qing, at nakatakas pa siya mula sa sekta ng Espada ng Nyebe na nakataya ang kanyang buhay. Hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Elder Zhu, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang nangyayari? Tanong ni Valentino, habang pinipigilan ang kanyang galit. Kung ang kabilang panig ay hindi isang bagong silang na halimaw na kaluluwa, hindi niya gugustuhing magsalita ngayon at mapaparusahan sana ayon sa mga patakaran ng sekta. Sa kasamaang palad, lahat ng mga patakaran ng sekta ay itinakda para sa mga taong nasa ilalim ng Sect Master. Para kay Janfeng, na isang bagong silang na halimaw na may lumang kaluluwa, lahat ng mga patakaran ng sekta ay walang kabuluhan. Anong problema? Kailangan pa bang magtanong? Pinagtaksilan ni Wu Qing ang sekta, ganoon lang kasimple. Dahil sa kawalan ng lakas, hindi na sineryoso ni Janfeng sina Valentino at ang iba pa. Hindi na siya nag-abalang gumawa ng ganoong kwento, at sumagot na lang sa kanila. Si Valentino at ang iba pa ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahit na nagmumura sila sa kanilang mga puso, hindi nila ito tinangkang pabulaanan. At saka, saan nagpunta si Linlin? Hanapin mo siya kahit ano pa ang mangyari. Direktang iniutos ni Janfeng sa mga tao at saka idinagdag, ipakalat mo na kung hindi natin siya makikita bago lumubog ang araw ngayon, sisimulan ko sa kanyang Panginoon, si Xiao Dong. Ang mga salitang ito ay muling nagpabago sa ekspresyon ni Valentino at ng iba pa. Hindi lamang nila naramdaman ang kagalakang hatid ng 3 bagong silang na cultivator ng Soul Stage, kundi sila rin ay nababalisa. Napakawalang prinsipyo ni Janfeng, handa na siyang maging emperador ng buong sekta ng Snow Sword. Gayunpaman, walang nang-ahas na pabulaanan siya. Sa kasalukuyang ugali ni Janfeng, kahit na tumayo si Valentino, ang pinuno ng sekta, para pabulaanan siya, malamang ay akusahan niya ito ng pagtataksil sa sekta. Maaari pa nga niya itong atakihin ng direkta. Hindi iyon biro. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.